Ano nga bang breed ang gusto mong alagaan? Ano ba ang iba't ibang kulay ng itlog sa iba't ibang breed ng manok? Sa video na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang breed ng manok or ano yung mga breed na dapat mong alagaan lalo na kapag ikaw ay isang beginner. Tatalakayin din natin ang iba't ibang kulay ng isang manok at ang kulay ng kanilang itlog. Gagawa din ako ng separate video kung paano magsimula ng egg layering. So without further ado, let's start to this video. Ang unang manok is itong Leghorn chicken. Itong puting manok ay mabibili lang natin sa Pilipinas. Again, hindi ko masasabi yung presyo kasi iba-iba yung presyo pag saan ka bibili. May ibang seller kasi na nagbebenta ng manok at kasama na ang cage or kulungan. Iba naman is yung manok lang yung ibinibenta nila. Ang kulay ng itlog na naiproduce ng manok na ito ay color white. Puti ang kulay ng itlog na naiproduce nito. Ang mga manok na ito ay gustong-gusto talaga nilang kumikilos. Kaya mas mabuti if ang environment nila is parang free sila na makakilos and sobrang ingay din ito. Ang manok na to is originated from Italy pero sa panahon ngayon mabibili lang natin to sa Pilipinas and marami tayong makikita na supplier nito or nagbebenta nito. Pwede ka lang mag-search sa Facebook like RTL near me and i-search mo yung breed na gusto mo kagaya nito. Sa panahon kasi ngayon, marami na nagbibenta ng mga ganitong negosyo like mga manok kasi napaka-practical. Ang importante lang is matyaga kang humanap ng trusted na supplier. Marami kang makikita doon sa Facebook. Ang pangalawa is itong Rhode Island Red. Nag-iitlog ito ng brown eggs at magandang manok ito pag dual purpose. Pag sinabi kasi nating dual purpose is magagamit natin sa pagninegosyo ng pagkakatay ng manok at pag-iitlog ng manok. Bali, kapag matagal nang nangingitlog ang manok na ito or parang matanda na, pwede na natin itong katayin kasi rich ang meat nito or rich ang fats ng manok na ito. Ang next na breed ay Plymouth. Ito ay nangingitlog ng kulay brown. Ito ay isang dual purpose rin, meaning pwede ito sa pagkakatay at pwede nito sa pangingitlog. Ang skin color nito or ang paa is mostly color yellow or dilaw. Pag ang inahin or may manok kayong ganito na full ang abdomen, ibig sabihin is good siya for layering. Next is itong New Hampshire Reds or nangingitlog ito ng brown egg. Kagaya ng iba, dual purpose din ito, meaning pwede siya for meat or pangkatayin at pwede din siya for eggs or egg layering. Kapag nag-aalaga kayo ng ganitong manok or breed is mga balahibo nila is mostly mabilis tumubo. Next is itong Wyandottes. Ito ay nangingitlog ng brown eggs. Gaya ng iba, maganda din ito sa meat production at egg layering, meaning double purpose din ito. Ang breed na ito ay originated sa Amerika, pero sa Pilipinas pwede na natin itong mabibili sa mga trusted na supplier. Maganda din itong manok na to kasi hindi siya medyo maingay or kalmado lang siya, madalas lang siyang nag-iingay. Di kagaya ng ibang breed na sobrang ingay talaga pag alagaan natin. At ang last is ang Cornish or nangingitlog ng brown eggs. Maganda din ito sa pag meat production kasi malaki yung mga paa nito. Meaning, pag malaki yung manok, malaki din yung mga taba na or mga fats na makukuha natin dito. Ang manok na ito ay medyo sensitive sa environment lalo na kapag ito ay sa mga panahong cold weather o medyo malalamig. Medyo aggressive rin ang manok na ito. So kung ako ang papipiliin anong breed ang una kong bilhin or aalagaan as a beginner is yung Rhode Island Red kasi ang manok na iyon or ang breed na iyon is nakaka-adapt na kahit anong environment mas
Mas better sila kasi mas nakaka-adapt sila kahit anong environment or saan mo sila ilalagay. Maganda itong maging egg layering lalo na kapag kahit na nasa poor housing or maliit lang yung kulungan mo, continue pa rin ang paglilay ng egg or pangingitlog nila. That's it for today's video. Thank you so much sa mga nanonood.